Kamusta mga kakwentuhan? Ito po ulit si Papa Ray. Bago natin simulan ang ating kwento, maaari ba kaming humingi ng like at i-comment kung taga saan kayo para naman malaman namin kung hanggang saan nakakaabot ang aming mga istorya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga inspiring story na na-upload namin sa YouTube channel. Maraming salamat! Sa araw-araw nating paglalakbay, marami tayong nakakasabay na hindi natin kilala. Minsan, sa gitna ng hirap at pagod, may isang estrangherong biglang mag-aabot ng tulong nang walang hinihintay na kapalit. Hindi natin alam na ang maliit na pabor na yon ang magiging susi para mabago ang ating bukas. Pero paano kung ang taong tumulong sa iyo nung walang-wala ka ay siya namang nangangailangan ngayon dahil wala na siyang matakbuhan? Madilim na ang langit at tanging ang mga aandap-andap na streetlight ang nagbibigay ng liwanag sa kalsada. Amoy usok, tuyong basura at pawis ang hangin. Sa tapat ng isang unibersidad, nakatayo si Lira. Pagod na pagod ang kanyang mga mata habang yakap ang makapal na medical book. Ilang jeep na ang nagdaan pero lahat ay punuan. Kahit sa dulo na lang ng upuan, kahit sabit, makauwi lang. Isang jeepney na may plakang Quiapo, Espanya ang dahan-dahang huminto sa tapat niya. Maingay ang makina nito. Tila nagrereklamo sa haba ng biyahe. "O Dersing, sakay na! Kasya pa ang isa sa kanan! Maliliit lang ang balakang nyo riyan!" Salamat po, Tay. Sumakay si Lira at pilit na isiniksik ang sarili. Katabi niya ang isang lalaking naka-Amerikana na kanina pa patingin-tingin sa kanyang mamahalin na relo. Manong, bakit tumitigil pa? Sabi mo kanina puno na. We're already 10 minutes behind schedule. Pasensya na mama. Mahirap iwanan ng mga bata sa kalsada ng ganitong oras. Delikado na ho. I don't care about delikado. I paid for this ride to get me to my destination. Not to be a good Samaritan's passenger. Move it. Opo boss, eto na. Arangkada ng kabayo natin bakal. Habang tumatakbo ang jeep, nagsimulang mag-abot ng pamasahe ang mga tao. Si Lira ay dahan-dahang dumukot sa kanyang bulsa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kinapa niya ang loob ng kanyang bag. Hinalungkat ang bawat sulok ng kanyang binder. Wala ang kanyang pitaka. Nasaan yun? Sigurado ko nandito yun kanina pagkatapos kong bumili ng kape. Ramdam ni Lira ang panlalamig ng kanyang mga palad. Ang tanging laman ng pitakang iyon ay ang huling 500 pisong allowance niya para sa buong linggo. Diyos ko, paano na ako bukas? Yung project namin. Miss, can you move? Iabot mo tong bayad ko. Huwag kang humarang sa daan. Sorry po. Inabot ni Lira ang bayad ng abogado, pero nanatili siyang tulala. Napansin ni Mang Luis sa rearview mirror ang mukha ng dalaga na tila pinagsakloban ng langit at lupa. "Iha, mukhang malalim ang iniisip natin ah. Baka lumampas ka na sa bababaan mo." Tay, pakihinto na lang po sa susunod na kanto. Bababa na lang po ako. Oh? Sa una-unahan pa ang bababaan mo, di ba? Bakit dito ka bababa? Nawawala po yung pitaka ko. Wala po akong pambayad. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadyang makasakay na walang pera. Lalakarin ko na lang po pa uwi. Oh, really? The oldest trick in the book. Na walang pitaka. I bet she does this every night to get a free ride. Manong, ibaba mo na yan. She's wasting space. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoong nawawala ang allowance ko. Ma'am, preno-preno rin sa salita. Hindi naman po lahat ng tao sa mundo ay manloloko. And you? You're just a driver. You don't know how these people operate. Huwag kang maging uto-uto. Maaaring driver lang ako. Pero alam ko ang mukha ng taong namomroblema at mukha ng taong nanggagago. Iha, huwag kang bababa. Maupo ka lang dyan. Pero tay, wala po talaga akong maibabayad sa inyo. Nakakahiya po sa pasada ninyo. Hayaan mo na yon. Isipin mo na lang. Balato ko na yan sa magiging lisensya mo. Nursing ka, di ba? Malaking bagay yan. Kailangan ng bansa natin na makakatulad mo na may puso, hindi lang utak. Maraming salamat po, Mang Luis. Hindi ko po ito makakalimutan. Lumipas ang ilang gabi. Naging regular na suki si Lira sa jeep ni Mang Luis. Tuwing sasakay siya, laging may nakareserbang upuan sa tabi ng driver para sa kanya.
Isang gabi, nagdala si Lira ng 2 pirasong tinapay at mainit na kape sa tumbler. Tay Luis, heto po. Pampalipas gutom niyo sa biyahe. Pasensya na po. Ito lang ang nakayanan ng budget. Aba, nag-abala ka pa, Lira. Salamat dito. Tamang-tama, hindi pa ako naghahaponan. Alas 10 na po ng gabi. Bakit hindi pa kayo kumakain? Baka magkasakit po kayo. Kailangan humabol sa boundary, iha. At saka, may pinag-iipunan kasi kami ng asawa ko. Si Nanay Celia po ba? Naikwento niya po sa akin nung isang araw. Oo, ang aking Celia. Alam mo ba, noong kabataan yan, kasing ganda mo rin yan. At katulad mo, pangarap niya ring magsuot ng puting uniforme. Gusto niyang maging nurse. Talaga po? Bakit po hindi niyo naituloy? Bumuntong hininga si Mang Luis habang dahan-dahang minamaniobra ang sasakyan sa kurbada. Kahirapan, Lira. Namatay ang tatay niya noong nasa kolehiyo siya. Kailangan niyang tumigil para pag-aralin ng mga kapatid niya. Ang pangarap niya, itinago na lang niya sa loob ng isip niya. Sayang naman po. Napakabuti niyo po talagang tao, Tay. Kaya nga tuwing nakikita kita na pagod pero yakap pa rin ang mga libro mo, naaalala ko siya. Parang ikaw ang nagpapatuloy ng naudlot niyang pangarap. Kaya huwag kang susuko, ha? Pangako po, Tay Luis. Para sa inyo at para kay Nanay Celia. Tatapusin ko to. Naging mas malalim ang kanilang usapan. Nagkwento si Lira tungkol sa hirap ng kanyang mga subjects, lalo na sa anatomy at pharmacology. Si Mang Luis naman ay tagapakinig na tila ba naiintindihan ng bawat terminong medikal na binabanggit ng dalaga. Tay, alam niyo ba? Muntik na ako bumagsak sa quiz namin kanina. Ang hirap kabisaduhin ng mga buto sa katawan. Naku, madali lang yan. Isipin mo na lang. Parang parte lang ng makina ng jeepyada. Kapag may isang maluwag na tornilyo, titirik ang sasakyan. Ganon din sa tao, di ba? Ang galing niyo pong mag-analogy, Tay. Tama po kayo. Isang gabi, napansin ni Lira na tila matamlay si Mang Luis. Hindi ito masyadong nagbibiro at mas madalas ang buntong hininga. Tay Luis, ayos lang po ba kayo? Mukhang may mabigat kayong dinadala. Wala to, iha. Napagod lang siguro sa init ng araw. Tay, alam ko po kapag may problema. Tungkol po ba ito kay Nanay Celia? Hindi ko na maitatago sa iyo, Lira. Ang totoo niyan, lumalala ang ubo ni Celia. Sabi ng doktor, kailangan daw ng maraming test. Pero alam mo naman, ang kinikita ko rito sa pasada, sapat lang sa krudo at konting bigas. Magkano po ang kailangan? Baka po may maitulong ako. Kahit konti lang po mula sa sideline ko sa pagtuturo. Wag na, iha. Wag mong iisipin yon. Ang pera mo ay para sa pag-aaral mo. Ayaw ni Celia na maging pabigat sa pangarap ng iba. Hanap ako ng paraan. Baka pwedeng ibenta ko muna ito mga ekstrang gulong ko. Pero Tay... Lira, makinig ka. Ang buhay ay parang biyahe ng jeep. May mga stoplight. May mga lubak. At kung minsan, nasisiraan tayo sa gitna ng daan. Pero ang mahalaga, hindi tayo bumababa ng sasakyan hanggat hindi nakakarating sa destinasyon. Kakayanin namin to. Dahil sa pag-aalala, nagpa siyang sumama si Lira kay Mang Luis pauwi sa kanilang maliit na bahay sa Riles isang Sabado ng hapon. Doon, unang beses niyang nakilala si Nanay Celia. Luis, may bisita ka pala. Pasensya ka na, iha. Magulo ang bahay namin. Naku, wala po yun, Nanay Celia. Ako po si Lira, yung laging nililibre ni Tay Luis sa pamasahe. Ikaw pala yung batang nurse. Halika, maupo ka. Alam mo ba tuwing gabi, ikaw ang kwento niya ni Luis. Sabi niya, napakatalino mo raw at siguradong magiging mahusay na nurse o. Baka maging doktor ka balang araw. Nurse lang po, Nay, pero gagawin ko pong lahat para makatulong sa inyo. Nilapitan ni Lira si Celia at hinawakan ang kamay nito. Bilang isang nursing student, agad niyang napansin ang pamumutla ng mga kuko nito at ang mabilis na paghinga. Nay, kailan pa po nagsimula tong paninikip ng dibdib ninyo? Nakakainom po ba kayo ng sapat na tubig? Matagal na rin, iha, pero iniinda ko na lang. Mas kailangan ni Luis ng lakas para mabasada. Nakita ni Lira ang isang lumang alkansya sa ibabaw ng lamesa. May nakasulat na para sa pangarap. Alam ni Lira na ang laman yon ay ang mga bariyang pinaghirapan ni Mang Luis. Diyos ko,
Ang libreng pamasahe ko sana makakadagdag sa pondong ito. Hindi napigilan ni Lyra ang maluha. Niyakap niya si Nanay Celia ng mahigpit. Nay, hindi ko po kayo pababayaan. Pangako po, kapag nakapagtapos ako mismo mag-aalaga sa inyo. Hindi na kayo mahihirapan. Ayan na naman kayong dalawa. Nag-iiyakan na naman. Kumain na muna tayo ng biskwit. Lyra, salamat sa pagbisita ha. Malaking bagay ito para kay Celia. Sa hapong iyon, nabuo ang isang pangakong hindi nakasulat sa papel. Isang pangakong nakatali sa bawat pag-ikot ng gulong ng jeep ni Mang Luis. Ngunit sa likod ng masayang pagkikita, isang masamang balita ang paparating nawawasak sa munting kapayapaan na kanilang nahanap. Habang naglalakad si Lyra pabalik sa sakayan, narinig niya ang usap-usapan sa kanto tungkol sa darating na face-out na mga lumang jeepney. Napahinto si Lyra. Tumingin siya pabalik sa dampani ng Mang Luis. Alam niyang kung mawawala ang jeep, mawawala ang tanging kabuhayan ng pamilyang tumulong sa kanya noong walang-wala siya. Hindi pwedeng mangyari to. Kailangan kong bilisan ang pag-aaral. Kailangan kong makahanap ng trabaho agad. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang mausok na kalsada ay naging saksi sa pagpupursige ni Lyra. Gabi-gabi pa rin siyang sumasakay sa jeep ni Mang Luis. Pero mapapansin ang unti-unting pagbabago. Ang dating masiglang makina ng jeep ay tila hapuna. At ang tawa ni Mang Luis ay may kasama na ngayong malalim na ubo. Tay Luis, uminom na ba kayo ng gamot? Kanina pa po kayo umuubo. Parang may plema na sa dibdib ninyo. Ano ka ba, Lyra? Usok lang ito ng mga katabi nating bus. Matibay pa ito sa bakal para itong jeep ko. Huwag mo akong alalahanin. Malapit na ang graduation mo, diba? Opo, Tay. Sa susunod na buwan na. Gusto ko pong nandun kayo ni Nanay Celia. Kayo ang naging inspirasyon ko tuwing gusto ko nang sumuko dahil sa gutom at pagod. Aasahan namin yan, Iha. Isusuot ko ang pinakamagandang barong ko kahit na amoy krudo. Ngunit hindi dumating ang araw na yun para kay Mang Luis. 1 linggo bago ang graduation, biglang hindi na pumasada ang matanda. Naghintay si Lyra sa kanto hanggang madaling araw, pero walang dumaan na jeep na may pamilyar na busina. Sinubukan niyang puntahan ang dampani ng Mang Luis, pero laking gulat niya nang makitang sarado ito at may karatulang for rent. Nasaan sila? Sabi ng kapitbahay, bigla raw silang umalis matapos hatake ng pinaglaunan ng jeep ni Tay Luis. Hindi raw nakabayad ng hulog dahil na ospital si Nanay Celia. Lumipas ang mga taon. Naging ganap na nurse si Lyra. Dahil sa kanyang husay at malasakit, mabilis siyang naitaas bilang head nurse sa isang malaking pribadong ospital. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, laging may bakanting puwang sa kanyang puso. Ang pangakong hindi niya natupad kay Mang Luis. Head nurse, may dinalang pasyente sa charity ward. Hindi ito ko yung pagkakakilanlan. Natagpuan siya sa ilalim ng tulay sa kalsada ng Quiapo. Malala ang kondisyon, stroke at mukhang may matagal na pneumonia. Ihanda ang IV fluids at nebulizer. Papunta na ako riyan. Naglakad si Lyra patungo sa dulo ng ward. Ang amoy ng alcohol at disinfectant ay hindi sapat para itago ang lungkot ng lugar na yon. Paghawi niya ng kurtina, nakita niya ang isang matanda. Marumi ang suot nitong kamiseta, tuyot ang balat at puting-puti na ang buhok. Sa tabi ng kama, may isang lumang sombrero na kupas na ang kulay. Isang sombrerong hinding-hindi makakalimutan ni Lyra. Hindi maaari, Tay. Tay Luis? Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Lyra, gumalaw ang kanyang tuyot na mga labi. Gusto niyang magsalita pero tanging mahinang ungo lang ang lumalabas. Ang kanyang kanang kamay ay paralisado na. Lyra? Ikaw ba yan? Opo, Tay Luis. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo narito? Bakit kayo nagkaganyan? Nasaan po si Nanay Celia? Dumating ang isang utility worker na nakakilala sa matanda sa kalsada. Lumapit ito kay Lyra para ibigay ang mga gamit na nakuha sa pasyente. Tanging isang lumang pitaka na butas at isang tupi-tuping papel ang laman na ayaw bitawan ni Mang Luis. Nanginginig ang kamay ni Lyra habang binubuksan ang lumang pitaka. Inaasahan niyang makakakita ng pera. Pero laking gulat niya nang makita ang isang tumpok na mga lumang resibo ng tuition fee at mga thank you notes na ibinigay kay Mang Luis noon.
Bakit? Bakit niyo ito itinago, Tay? Akala ko po ay itinapon niyo ng mga sulat ko. Binasa ni Lyra ang tupi-tuping papel na kasama sa pitaka. Ito ay isang luma at maduming sulat na may pirma ng isang bangko at ng isang ospital. Dito na mabubunyag ang unang bahagi ng masakit na katotohanan. Resibo ng pull-out sa jeep. Petsa, 5 taon nang nakakalipas. Ito ang gabi bago ang graduation ko. Napatingin si Lyra kay Mang Luis. Ang matanda ay pilit na itinuturo ang ilalim ng kanyang unan. May isang maliit na sobre roon. Binuksan ito ni Lyra at tumambad ang isang sulat kamay na tala-arawan ni Mang Luis. Celia, patawarin mo ako. Hindi ko na ibayad ang ipon natin para sa operasyon mo. Alam kong kailangan mo yon. Pero noong gabing yun nawala ng alawan si Lyra. Nakita ko sa mga mata niya ang takot na hindi makapagtapos. Celia, ang pangarap mo ang nakita ko sa kanya. Mas pinili kong gamitin ang emergency fund natin para ibayad sa huling buwan ng matrikula niya ng patago. Patawad kong dahil doon ay lumala ang sakit mo at nawala ka sa akin. Ano? Hindi. Hindi to totoo. Tay Luis, anong ginawa niyo? Kaya pala bigla kayong nawala dahil wala na kayong pambayad sa jeep. Dahil kinuha ng bangko ang pangkabuhayan niyo dahil sa akin. Tay, bakit niyo naman isinakripisyo si Nanay Celia para sa akin? Dapat mag-nurse ka. Tay Luis, head nurse na po ako. Heto na po ako. Naka-uniforme na ako. Pero anong silbi nito kung naging kapalit naman ang buhay ni Nanay Celia? At ang dignidad ninyo? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Ang buong ward ay natahimik. Ang mga junior nurses ay napatigil sa kanilang ginagawa habang pinapanood ang kanilang head nurse na nakaluhod sa tabi ng isang matandang palaboy. Dito na lumabas ang pinakamasakit na bahagi ng sakripisyo ni Mang Luis. Tay, ang sabi niyo noon, balato niyo na sa akin ang pamasahe. Pero hindi lang pala pamasahe ibinigay ninyo. Ibinigay niyo ang buong buhay niyo para lang hindi ako tumirik sa biyahe ng pag-aaral ko. Nurse Lyra, kailangan nating i-stabilize ang heart rate niya. Tumaas ang blood pressure niya dahil sa emosyon. Hindi, Dok. Hayaan niyo muna kami mag-usap. Tay Luis, makinig kayo sa akin. Ako ng driver ngayon. Ako na magdadala sa inyo sa destinasyon niyo kung saan kayo gagaling. Hindi ko hahayaang matapos ang biyahe niyo rito sa ilalim ng tulay. Habang inaayos ni Lyra ang dextrose ni Mang Luis, napansin niya ang isang nakatiklop na lumang dokumento sa likod ng bulsa ng pitaka ng matanda. Akala niya ay resibo ulit ito, pero isa itong dokumento ng pagkakakilanlan. Isang lumang birth certificate na may pangalang Celia. Ngunit may isang pangalan doon na nagpatigil sa mundo ni Lyra. Bakit? Bakit magkapareho ang middle name ni Nanay Celia at ng nanay ko? Bakit? Maniago rin ang nakasulat dito. Tumingin si Lyra kay Mang Luis. Ang matanda ay nakatingin lang sa kanya ng malalim na lungkot at pagmamahal. May kung anong koneksyon na hindi pa lubos maunawaan ni Lyra sa sandaling yon. Tay, sino po ba talaga si Nanay Celia? Sino po ba talaga kayo sa buhay ko? Hindi na nakasagot ang matanda dahil bigla itong inatake ng matinding ubo na naging sanhi ng pagbaba ng kanyang oxygen level. Mabilis na kumilos ang medical team. Code Blue! Nurse Lyra! Kailangan natin mag-focus! Iset ang intubation! Hindi ka pwedeng mamatay, Tay Luis. Marami pa tayong pag-uusapan. Marami pa akong dapat malaman tungkol sa inyo ni Nanay Celia. Habang ginagawa ang CPR, ang isipan ni Lyra ay bumabalik sa mga gabing libre ang kanyang pamasahe. Ang bawat barya na hindi kinuha ni Mang Luis ay tila mga patak ng dugo na ngayon ay unti-unting nauubos sa katawan ng matanda. Ang gitna ng kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa muling pagkikita, kundi tungkol sa pagbabayad ng isang utang na loob na hindi kailanman mababayaran ng kahit anong halaga. Sige, Tay. Lumaban ka. Huwag kang susuko sa biyaheng to. Sabi mo, di ba? Ang pangarap ay hindi dapat nahihinto. Heto na ako. Buhay ka dapat para makita ang bunga ng lahat ng itinanim mo. Ang tunog ng heart monitor ay naging mabilis at nakakataranta. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryo pa ang nananatiling nakatago sa loob ng pitaka ni Mang Luis. Isang misteryosong magbubukas ng pinto sa nakaraan ni Lyra na hinding-hindi niya inaasahan.
Matapos ang kritikal na operasyon, nailipat si Mang Luis sa isang private room. Ito ay sariling bayad ni Lira bilang pasasalamat sa lahat ng sakripisyo ng matanda. Habang natutulog ang matanda, kinuha ni Lira ang lumang pitaka para ayusin ang mga gamit nito. Sa pinakaalalim na bahagi, may isang nakatagong bulsa na may lamang lumang litrato. Ano pa kayang itinatago mo, Tay Luis? Dahan-dahang inilabas ni Lira ang litrato. Halos mabitawan niya ito nang makita ang dalawang babaeng magkaakbay sa tapat ng isang lumang bahay. Ang isa ay si Nanay Celia noong kabataan nito at ang isa ay ang sariling ina ni Lira na si Elena. Si Mama to. Bakit sila magkasama? Bakit sila magkayakap? Binaliktad ni Lira ang litrato. May nakasulat na dedikasyon sa likod ng petsang 1990. Para sa aking bunsong kapatid Elena. Kahit itinakwil tayo ng pamilya dahil sa ating mga piniling asawa. Tandaan mo, laging may puwang ang bisig ko para sa'yo. Magkikita tayong muli balag araw. Ate Celia mo. Diyos ko, si Nanay Celia yung nawawalang kapatid ni Mama. Ang tita ko, na matagal na niyang hinahanap bago siya pumanaw. Nagising si Mang Luis at nakita ang pag-iyak ni Lira habang hawak ang litrato. Pinilit niyang abutin ang kamay ng dalaga. Lira, patawad. Hindi ko sinabi agad. Tay, bakit niyo po itinago? Tiyo ko po kayo. Ang tagal namin naghanap. Nandito lang pala kayo sa tabi ko sa loob ng jeep gabi-gabi. Ayaw ni Celia na maging pabigat. Sabi niya, Luis, kapag nakita mo ang pamangkin natin, tulungan mo siya ng hindi niya alam. Ayaw naming isipin mo na tumutulong kami dahil sa obligasyon. Tumulong kami dahil pamilya ka. Kaya niyo isinakripisyo ang lahat? Kaya niyo ibinigay ang pondo para sa gamot ni Tita Celia para lang makatapos ako? Dahil sa dugong nananalaytay sa atin? Ang pangarap niyo ay pangarap din namin. Lumipas ang 6 na buwan. Hindi hinayaan ni Lira na mapunta sa kalsada o sa bahay ampunan si Mang Luis. Gamit ang kanyang ipon at posisyon sa ospital, siya mismo ang nag-alaga at nagpagaling sa matanda. Ngayon, nasa isang magandang garden sila ng isang bagong bahay. Tay Luis! Oh, dahan-dahan sa paglakad. Heto po ang tungkod ninyo. Salamat, Lira. Napakaganda ng buhay mo. Parang hindi ko akalain na makakatira ko sa ganitong karangyaan. Hindi to sa akin lang, Tay. Bahay natin ito. Bahay natin ni Tita Celia. Kung hindi dahil sa 13 piso na libreng pamasahe noon, wala po ako sa kinilalagyan ko ngayon. Inilabas ni Lira ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang kanyang PRC license na naka-frame at sa tabi nito ang lumang badge ng pagmamaneho ni Mang Luis. Tay, gusto ko pong malaman nyo na hindi lang ako ang natulungan ninyo. Nagtayo po ako ng isang foundation sa ospital. Ang Celia at Luis Foundation. Para po ito sa mga estudyanteng hindi makapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Narinig mo yun, Celia? Ang munting jeep natin nakarating na sa langit. At may sorpresa po ako sa inyo. Halika po sa garahe. Pagdating sa garahe, tumambad ang isang bagong puting van. Pero sa gilid nito, may nakapintang logo ng isang lumang jeepney at ang pangalang Sa Laban ng Biyahe. Gagamitin po natin ito para ihatid sundo mga pasyenteng walang masakyan. At kayo po, kayong magiging honorary manager ng biyaheng ito. Aba, mula sa kalawangin na jeep, naging aircon na ang pasada ko. Salamat, Lira. Salamat sa pagtanaw ng utang na loob. Hindi po ito utang na loob, Tay. Ito po ay pagmamahal. Ang biyahe natin ay hindi natatapos sa pagbaba ng jeep. Nagsisimula pa lang po tayo. Niyakap ng mahigpit ni Lira si Mang Luis habang nakatingin sila sa papalubog na araw. Ang dating driver at ang kanyang pasahero
ay hindi na estranghero, kundi isang pamilyang binuo ng kabutihan at pinatibay ng tadhana. Sa huling pagkakataon, narinig ang busina ng isang sasakyan. Isang tunog na nagsisilbing paalala na sa bawat paglalakbay, laging may taong handang mag-abot ng kamay. Basta't huwag lang tayong susuko sa laban ng biyahe. Tara na tay, uwi na po tayo. Sige Iha, bayad na ako sa biyaheng ito. Ang tunay na kabutihan ay bumabalik sa paraang hindi natin inaasahan. Itinuturo nito na ang pagtulong ay walang pinipiling estado sa buhay. Mahirap ka man o mayaman, may kakayahan kang magpabago ng buhay ng iba. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.